Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Romualdez Co. iimbitahan sa susunod na Blue Ribbon hearing. Yan ang MBC TV Network News ni Raymond Dad Paas. Imbitado sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Ako Bicol Party List Representative Saldi Co. Ito ang kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson kaugnay sa ikinakasan itong hearing sa November 14. Maliwanag ni Lacson dahil sa umiiral na inter-parliamentary courtesy ay padadaanin ng imbitasyon kay Romualdez kay House Speaker Bogie D dahil siya ay incumbent congressman. Desisyon na umano ni Romualdez kung gusto niyang humarap sa investigasyon at ipagtanggol ang sarili sa akusasyon na mali-maletang perang dinadala sa kanyang bahay, habang si Ko ay panadalang imbitasyon sa kanyang nakarehistrong address. Although yung kay former speaker, although we will invite him through Speaker Bogie D, wala naman talagang direct na pag-implicate sa kanya except yung statement ni Gutesa, but we'll give him the opportunity to respond. But again, in the observance of inter-parliamentary courtesy, course namin invitation sa kanya through the speaker. Yung kay Congressman, ex-Congressman Saldico, will send the invitation doon sa kanyang established na residence. Sa kaso ni Congressman Saldico na sinasabing nasa Europa na ay walang nakikitang problema dito si Senator Lacson dahil sa kanyang pagkaalam kahit na nasa isang bansa sa Europa si Ko na walang extradition treaty ang Pilipinas, ay maaari pa rin siyang kunin at dalhin sa bansang meron tayong extradition treaty. Bahagi ito ng kasunduan ng mga European countries. Sa mga kumakalat na impormasyon ay nasa bansang Espanya si Congressman Ko at tumatawid sa mga kalapit bansa. Kasama na niya umano doon ngayon ang dalawa nitong tauhan na sina John Paul Estrada at Mark Texay. Pwede rin siyang kunin, ipadala doon sa country na may extradition. Yun ang pag-alam ko So mahirap sa Europe kasi merong European Union na meron silang agreement among themselves. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Metro Manila ngayon, Valenzuela City LGU, tiniyak ang pananatili ng kanilang rescue team sa Cebu. Mananatili pa sa Cebu ang team ng Valenzuela City Disaster Risk Reduction and Management Office upang tumulong sa post-typhoon response at recovery efforts kasunod ng epekto ni Bagyong Tino. Ayon sa LGU, bago naglandfall ang bagyo, sinuportahan ng BCDRRMO ang information dissemination at preemptive evacuation sa mga apektadong komunidad. Habang nasa ilalim ng Signal Number 4, ang Cebu patuloy ang ikalawang batch ng rescue personnel sa pagbibigay ng serbisyo. Kabilang dito ang ambulance support at mobile shower units para matulungan ang mga residente sa panahon ng recovery operations. Tiniyak ng LGU na patuloy na makipagtulungan ang BCDRRMO sa local authorities at partner agencies sa lalawigan, ito'y upang masiguro na ang kaligtasan at kapakanan, pati na ang agarang pangangailangan ng apektadong komunidad. Ang rescue team ng BCDRRMO ay pinadala sa Cebu, noong kasunod ng magnitude 6.9 earthquake. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. Bago tayo magtapos, narito na ang Christmas countdown, ngayong araw ng Miyerkules. 50 days na lang, Pasko na. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon.